So mga tol, matapos nga po matalo ng kababayan natin na si Garin Jagan sa kamay ng kampiyon sa WBO minimum na si Oscar Collazo, 2 araw na ang nagdaan sa Puerto Rico kung saan sumuko ang Pinoy pagkatapos ng round 6 at hindi na naipagpatuloy pa ang laban sa round 7. Sinabi nga po natin last time mga tol na parehas ang pagkatalo ni Jagan dito sa pagkatalo ni Melvin Jerusalem. Parehas kasi silang sumuko dito kay Collazo bago mag-umpisa ang round 7. So bukod pala sa parehas silang pinasuko sa round 7 ni Collazo, napag-alaman natin mga tol na parehas din pala ang dahilan ng pagkatalo nila. Kung matatandaan kasi natin, sinabi ni Jerusalem na nag-cramps daw ang mga paa niya, kaya daw nawala ang footwork niya at natalo dito kay Collazo. Ganyan na ganyan nga din po ang nangyari kay Garin Jagan noong linggo. Nag-post kasi si Jagan mga tol sa kanyang official FB at ito po ang kanyang pahayag. Sorry po sa lahat ng nag-aabang sa labang ko. Talo po tayo. Nag-cramps ang paa ko. Sorry po talaga. Binigay ko naman ang the best ko. Pero wala. Hanggang doon lang po. Cramps ang paa ko. Gusto naman pilit. Pero wala na talaga. Thank you Lord. Kahit papano hindi mo pinabayaan ang labang ko. Safe din ako at pamilya ko. Thank you sa support at tiwala kung ano ako. Nagpasalamat nga din po si Garin Jagan mga tol sa mga tunay na team niya na naniniwala sa kanya. So parehas nga po sila ni Melvin Jerusalem mga tol na nag-cramps ang paa. Ano ang masasabi nyo dito mga tol? Mukhang kakaiba nga itong si Collazo. Kung makikita kasi natin mga tol, sobrang sipag kasi sumuntok nitong si Collazo at hindi nare-respeto ang suntok ng Pinoy. Pero kung si Mel Fajardo kaya ang makakalaban nito, hindi pa rin kaya ire-respeto ang suntok ni Fajardo? Maganda kung umakyat ito ng light flyweight mga tol para magtagpo sila ni Fajardo para makita ang tibay nitong si Collazo. Sa kabilang banda naman mga tol, dahil sa December na po ang napipintong laban ni Unified IBF at WBA Super Bantamweight World Champion Marlon Tapales at Unified WBO at WBC Super Bantamweight World Champion Japanese na Oya Inoue. At alam nga po ng karamihan mga tol kung gaano kalakas ang suntok nitong si Inoue. Dahil dyan, sinasanay na ngayon ni Tapales na tumanggap siya na malakas na suntok. Sa latest update po kasi ni Tapales mga tol, napag-alaman natin, naka-sparring niya ngayon ang hard-hitting na si former WBC Featherweight World Champion Mark Magsayo na nangangampanya na ngayon sa Super Featherweight Division. Malaking tulong nga po ito para kay Tapales dahil alam naman natin mga tol kung gaano kalakas sumuntok itong si Magsayo. Mukhang isa ito sa preparasyon ng Team Tapales para kapag nakaharap na nito ang monster ng Japan, kakayanin ni Tapales tanggapin ang patama nito. Marami nga po ang hindi naniniwalang mananalo si Tapales kay Inoue, pero may mga kaibigan siya at kapwa niyang boksingero na naniniwala na kaya siyang manalo. Basta pagandaan lang daw niya na mabuti si Inoue. Katulad na lang nitong si Mike Plania mga tol na nagsabi na may pag-asa daw talunin ni Tapales itong si Inoue. Oliver, shout out. Merong pag-asa manalo si Marlon. Walang imposible sa taong magsikap. Sikap ka, tapos sabayan mo ng swerte, wala na, matik yan.